Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon sa Kristo, sa panibagong umaga. Salamat, Lord, na kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Jesucristo. Hallelujah, God. You are awesome, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Hallelujah. God is good all the time. God is great. God is great all the time. And all the time, God is great. Thank you, Lord. At kami ay nandito upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin. All the glory and honor for your faithfulness. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. Another day to serve my King, my Lord and Savior Jesus Christ. Lead me, Holy Spirit. Every step of the for the glory of God. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. So, naputol ang ating live, kaya balik na naman tayo sa pagla-live. Dahil, ewan ko ano nangyari at naputol ang ating live. So, balik tayo mga ka-Team Jesus. Ayan. Meron na namang panibagong live tayo. Dahil naputol at di ko alam, signal ba yun o what? Kaya, back here, mga ka-Team Jesus. Ano ang nangyari sa ating live? Hindi ko alam. Naging real siya. Ano nangyari?
na si Lord dyan. Sa Kanya naman ang lahat. So, tingnan natin. Ayan. May live ulit tayo. Ayan. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay welcome dito sa ating live. Ngayon ay August 18, 2025. Hallelujah. To God be all the glory and honor. Team Jesus members, joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayan ang sabi dito sa Matthew 28:19-20. Ano sabi dyan? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. So, yan ay nasa Matthew 28:19-20. Kaya ito ang ating sinusunod, mga ka-Team Jesus. Kaya kung bakit tayo ay nagba-Bible study, bakit tayo nagsasakripisyo sa ating mga oras, na nandito tayo dahil yun ang conviction ng Holy Spirit sa mga buhay natin, na tayo ay sumunod, ayan, baptize, go ye in all nations. So, sa lahat ng yan, sa buong nation yan, ay tayo ay pupunta. Hallelujah. Okay, magpuri tayo sa ating Panginoon. Nandiyan yung IBC, i-follow natin yung IBC, mga ka-Team Jesus, i-follow natin para sa ganoon ay makarinig tayo sa salita ng Diyos sa IBC. So, i-follow natin yung IBC sa YouTube, mga ka-Team Jesus. Okay. Mag-subscribe pala tayo, mag-subscribe. Pagising sa umaga, kay ganda, ating ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus, hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang... Ayan, welcome back dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. So, maraming salamat sa ating Panginoong Kristo sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Nag-o-off ang aking cellphone dahil siguro mainit ngayon, mga ka-Team Jesus, at mainit ang cellphone kaya automatic siyang mag-off. Kaya yan ang nangyari sa aking live. Sa ating live, bigla siyang nag-o-off. Kaya andito tayo ngayon sa opisina ni Tito Brian dahil may aircon dito, mga ka-Team Jesus. So may aircon dito. Kaya ito ang, ayan, malamig na ang cellphone, malamig na. Kaya dito tayo dahil malamig. 100 Fahrenheit tayo ngayon. Buong linggo kasi yung August ang may pinaka mainit na buwan. Kaya yun mga ang dahilan at bakit nag-o-off siya, mga ka-Team Jesus. Mainit ang cellphone kaya kailangan siyang ipahinga o palamigin. Kaya yan ang nangyari. Okay, so salamat sa inyong paghihintay. Huwag nating sukuan ang ating Panginoong Jesucristo kahit ano pa ang mangyari. Kahit na ano pa man sitwasyon sa buhay, tuloy pa rin tayo, mga ka-Team Jesus. Subukin pa rin natin hanggang sa makapagpapatuloy tayo. Kasi nga, yan ang kanyang sabi, no? Go to the world, ibahagi natin. Kung mayroong mga failures, kung mayroong mga pagsubok, kung mayroong mga sabi natin, yun nga ang nangyayari, ay patuloy pa rin tayo, mga ka-Team Jesus. Kahit ano pa man ang mangyari, ay mas piliin natin na sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Para siya ay matamaan ng lamig. Kasi, ayan. So, yan, mainit kasi doon sa guest room, walang aircon. Kaya dito ay may pangatlong live ko na ito, mga ka-Team Jesus. Actually, yung paggawa-gawa ko ng Team Jesus, mga ganyan. Bago pa mag 6 o'clock ay gumawa na ako, tapos nag-ayos ako sa sarili ko. Pagbalik ko, nawala na. So, ulit na naman ako, panibagong oras na naman yan. Tapos, na-off. Ngayon naman, ikatlo na to. Hallelujah! Bahala na ang Diyos sapagkat ito naman ay kanyang gawain. So, matagal akong nakatulog dahil hinintay ko talaga ang ni Tito Brian, ang kanyang testimony. So, magpuri ulit tayo sa Panginoon. Hindi pa tayo tapos. Bahala na malate. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. God is great. Ilipat natin dito yung natin. Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y bilago.
Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Salamat, Lord. Dahil kami ay matagumpay sapagkat you are our God. You are our victory. You are the victor. Sa makatawid kami rin ay mga victorious. Hallelujah. Salamat, Panginoon sa Kristo. Sapagkat ikaw po ang masusunod. Ikaw po ang mananaig. Hallelujah. Napakabuti mong Panginoon sa Kristo sa panibagong umaga na kami ay iyong ginising, na kami ay binigyan ninyo ng panibagong araw upang makapagsilbi sa inyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. You are so good to us, King of Kings and Lord of Lords. We welcome your Holy Spirit in our midst. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon sa Kristo. So ikaw po ang aming andito kami. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga bibig, maging sa aming mga pagkilos na hindi kaaya-aya sa mga Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon sa Kristo, at hindi kami karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Hallelujah. At kami rin ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong may planong masama sa amin. Lord, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa iyong mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwala, Panginoon sa Kristo, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang
masusunod ang iyong kalooban, ang masusunod, Panginoon sa Kristo, at hindi ang aming mga plano sa mga buhay. Ikaw po ang masusunod. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. So, ibuhog natin to dito, mga kating Jesus, dahil nandito ang aircon. So, nandyan ang aircon para malamigan siya. Malamigan siya. Ang ating cellphone ay malamigan. Yan, ang aircon. So, i-move na lang natin yan dyan. Yan naman ang ating view. Para sa ganoon ay hindi siya iinit. Grabe ang init ngayon, mga kating Jesus. Grabe ang init ngayon. So, dyan tayo, no? We welcome the Holy Spirit in our midst. Yan. So, at least, malamig dito, malamig. Yan si Ponsitia. So, diba? So, dito tayo sa opisina ni Tito Brian. So, we welcome the Holy Spirit in our midst today. So, ganyan na tayo, mga kating Jesus. Simula sa araw na ito hanggang sa matapos ang kainitan ng Agosto, ay dito tayo sa opisina ni Tito Brian para hindi mapatay yung ating live dahil ang cellphone, itong mga bagong cellphone kasi, mga kating Jesus, to avoid mga kating Jesus na burn out daw kina Sis Marina at Brother Rolando. So, i-consider mo yan sila si Sharon. To avoid, mga kating Jesus, na tayo ay masunog ba yung cellphone, no? Sumabog. Yung mga bagong cellphone ngayon, mayroon mayroong nakalagay dyan na mag-detect na pag sobrang init na ang cellphone, ay automatic na mag-off yun para hindi siya masunog o sasabog. Ayan. So, we welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dito po kami
Itago mo ang iyong lingkod sa iyong cross at hindi ako makikita, kundi ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang Kristo. At ang dinideklara namin, ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos po namin ang iyong Bible study na wala po mga interruptions pa. Maraming salamat po. Ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen! Ayan, so nagpapatuloy na ang ating live kasi hindi na mainit ang ating cellphone. So, ayan siya, malamig na siya. 62 ang aking nilagay sa aircon, mga kating Jesus, para sa ganoon ay hindi siya maiinitan. Ganon yun, mga kating Jesus. Okay, so tingnan natin, matagal akong natulog kagabi, more than past 1 o'clock na, mga katindisas, sapagkat ay hinintay ko talaga si Tito Brian na mag-testify. Kasi ang demonyo ay umaatake ang demonyo. Ayan, pagod na pagod siya, hindi siya makahinga, ganito, wala siyang energy, hindi siya makapag-isip ng mabuti, ganito. Si Tito Brian kasi, mga katindisas, hindi yan basta-basta ang nagsasalita, humaharap, na hindi yan siya yung impromptu, wala siyang ganon, no? Iba rin siya. Pinaghandaan niya yan, pinag-iisipan niya yan, kinukonstruct niya ang niya sa sarili niya, no? At the end, ang sabi niya, bahala na ang Holy Spirit. Yung ginawa ko, habang ako'y naglalaba, habang naglo-laundry ako doon, sinasampay ko, nandoon siya sa kwarto, ginagawa ko, nire-rebuke ko ang masamang espiritu. I rebuke you in the name of Jesus. Umalis ka dyan sa isipan ni Brian, umalis ka dyan sa katawan niya, sa pangalan ni Jesus. Hindi ko susukuan ng Diyos, sapagkat alam natin na ang testimony ayaw ng demonyo na mag-testify tayo, mga kating Jesus. Ayaw niya yan eh. Gusto niyang manahimik tayo, gusto niya na wala tayong papakita, gusto niya manahimik lang tayo. No. Hindi ko susukuan. No, hindi ko susukuan ang Diyos. Kaya hinintay ko talaga siya hanggang sa siya ay ma-ready na. Pinakain ko pa, gutom daw siya, pinakain ko pa. Ito, may pagkain, ganyan, para maano ang energy niya. At alas 12 na, mga kating Jesus, no? Alas 12 na, past 12 o'clock na. Saka pa siya, nakatulog na siya, ganyan. Okay, Malco, are you ready? Hindi ko talaga sisukuan kasi ang demonyo nagsasabi, wag mo na siyang pakayaan mo na lang siya. Sige, hayaan mo na lang, wag mo na siyang i-testify. Wag mo na i-testify. No! Hindi ko siya sukuan. No? So, dinidistract tayo, may mga ginagawa na ganito, pero kailangan tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hayaang ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin, gagabay sa Kanya. So, kaya, nangyari yun, nakapag-testify siya na kung saan ang Diyos Ama ang napurihan. So, ang banal na Espiritu, ang sabi niya, kailangan nating humingi ng gabay sa banal na Espiritu. At hindi sa sarili nating kakayahan dahil ang Holy Spirit ang siyang gagabay. At ayon, praise the Lord. At nangyari ang kanyang testimony. To God be the glory. Kaya matagal akong nagising, pagod ang katawan ko. At ito pa nangyari, pero nandito pa rin tayo, sapagkat tayo ay matagumpay, sapagkat ang ating Diyos na si Panginoong Jesucristo ay matagumpay. To God be the glory and honor. Kaya huwag tayong sumuko kaagad na failure siya, na ganyan. Wala na, pagod na, suko na kaagad, ayoko na. Ganito naman pala ang pagiging Kristiyano, ganito, ganyan. Of course, kung tayo ay maging Kristiyano,
Natural lang yan na tayo ay nasa listahan na ng demonyo na kanyang sisirain because the enemy comes to kill, no? To destroy, to steal, to kill, to destroy. Yan ang sabi niya, mga katinjisas. Kaya kailangan mga katinjisas na atin itong mga text disturbo. Kailangan mga katinjisas na atin tayuan ang ating mga pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So, noong nakaraang Biyernes ay pinaalala sa atin ng banal na Espiritu ang tungkol sa pagmamalaki. Ang pagmamalaki. Yun bang parang pinagmamalaki na natin ang mga mangyayari sa kinabukasan, subalit nakalimutan natin na hindi natin hawak ang bukas. Kaya dapat ay huwag natin kalimutan ang isuko sa Diyos ang lahat at hayaan ang kanyang will. Kaya nga yung pinost ko dyan, yun ang aking morning devotion, ang sabi, the Lord's will be done. Lord, ito ang gusto kong gawin, but let His will be done. So, ayan ang sinasabi dyan. Dito tayo ngayon. Ngayon ay 8:18 na ngayon, mga katinjisas. 8:18:25. Tayo ay nasa Santiago 5 verses 1 to 6. Paalala sa mga mayayaman. Ayan, ang mga mayayaman ay pinapaalalahanan. Okay, basahin na natin ito. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan niyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman mapagkinabangan. Sa mga huling araw, kakatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Para nyo na rin pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinahatulan ninyo at ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang sa inyo mga parating. At ito po ay aming magamit sa araw-araw. Kami ay nagsisilbi sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ayan. So, ano ang ibig sabihin nito, mga katinjisas? So, ito ay tungkol sa mga taong ang kanilang pera o anumang meron silang mga bagay sa mundo, ito ang kanilang itinuturing na Diyos. Ito ang kanilang itinuturing nila itong ang tawag nito? Ito ay kanilang itinuturing na kayamanan. Kaya ito ay para sa mga mayayaman. Maaring ikaw ay maraming lupain, maaring ikaw ay mayroong negosyo, maaring ikaw ay maraming perang nakaimbak sa bangko. Ang tanong, ginagamit ba natin yung mga perang ito, yung mga gamit na ito para sa kapurihan ng Diyos? So, ayan, nandito, pinapakita dito, no, na kailangan maghinagpis yung mga mayayaman, magsisi, bumalik
bumalik sa Diyos at gamitin ang kanilang mga resources upang sa ganoon ay makatulong sa kapwa. Paano ba yan? Namumuhay sila na sobrang luho. Biruin mo yan, yung mga bag nila, yung mga sapatos nila na ang mamahal. O tingnan ninyo yung mga artista sa Pilipinas. Sa gala lamang, 200 plus na ang kanilang damit o ang kanilang accessory, ang mahal. You know? Ang mga bag. Pero, ano ba ang gamit ng mga yan? Anong gamit ng mga yan kung hindi naman para sa kaparihan ng Diyos? Yun lang, ang lahat ng yan ay masisira. Masisira lamang ang lahat ng yan. Pero, ano ang mangyayari? Huhusgahan sila ng Diyos sapagkat wala sa kanila ang Diyos. Itinago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napakinabangan. Sa huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. So, yung mga mayayaman na yan, yung mga negosyante na yan, mga kating Jesus, na hindi man lang nabigyang pansin yung tungkol sa kanilang mga trabahante. Yung mga trabahante nila na nahihirapan. Yung mga trabahante nila na hindi man lang nabigyan ng sahod, hindi man lang nag-i-increasean. Kasi dapat daw ay taon-taon ay nag-i-increase, subalit hindi nag-i-increase. Yun mga kating Jesus ang isang sitwasyon natin na maaring dahilan kung bakit itong mga mayayaman na ito, kagaya ng nangyari doon sa mayaman na nasa Mateo, the rich man, na pinagsisilbihan siya, lahat ng gusto niyang kainin, okay, marami siyang mga alipin, pinagsisilbihan siya, inaayusan, nakahanda na lahat, mga kating Jesus. Subalit, nung siya ay namatay, siya ay nasa impyerno. So, sa huling araw ay hahatulan sila ng Panginoon sapagkat ang kanilang mga resources ay hindi naman nagagamit para sa kapurihan ng Diyos. Hindi nagagamit para sa kapurihan ng Diyos, sa halip na kung mabigyan tayo ng pera, di ba sabi natin, hindi kailangan na tayo ay maging mayaman upang sa ganoon ay makatulong tayo sa ating kapwa. Maraming mga paraan kung paano tayo makatulong sa ating kapwa na ang ating maipakita, ang ating maipakilala ay ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ito kadalasan sa mga mayayaman, di ba? Nandoon din yan sa Mateo. Yung tungkol sa, ang sabi, nandoon si Panginoong Jesucristo, yung mga tayo na nandito pa siya sa mundo. At ang sinasabi niya, mayroong isang mayaman, yung mayaman na nagtanong kay Panginoong Jesucristo, ano pa ang kulang ko upang ako ay makapunta sa kaharian ng Diyos? At ang sabi ni Panginoong Jesucristo, ayan, sundin mo ang kautusan, ginagawa ko na. Magbigay ka ng iyong offering, tithes and offering, ginagawa ko na. So ano pa ba ang dapat kong gawin? Ginagawa ko na ito. Sabi ni Panginoong Jesucristo, alam niya na mayaman ang taong ito, ang sabi niya ay, ipamigay mo, okay, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahihirap yung mga mabintahan mo na mga ari-arian mo. Oh. So, hindi kayang gawin ng mayaman na yun ang pagbigay ng mga ari-arian niya sa iba. Kaya, umalis siya.
Kaya sabi ni Panginoong Jesucristo, mas madali pang makapasok sa butas ng ang kamilyo ay mas madali pang makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman na ito. Oh. So ito yan sila. Hala, nagpapayaman, nagpapataba sa kanilang sarili. Sila ay namumuhay ng marangya. Ito, ganyan. Subalit, hindi nila nakikita ang paghihirap ng ibang tao. Hindi nila nakikita ang pangangailangan ng ibang tao. Basta sila ay maayos, na nakasasakyan na aircon, ganito, ganyan, no? Bibihira sa mga mayayaman, mga katinjisas, ang naging matulungin sa kanilang kapwa. So yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hahatulan sila ng Panginoon. Nagiging sila, yung pagtatrabaho ng mga tao sa bukid ay hindi nila binabayaran ng maayos. Ayan o. At sinasabi dito yung mga reklamo ng mga mahihirap, yung mga reklamo ng mga tao, yung mga reklamo nila ay nakarating na sa Diyos. Oh. So kung tayo man mga katindisas ay nagtatrabaho at wala tayong increase, hindi tayo sinahura ng maayos, kahit na alam naman nila ang ating trabaho, na napakarami nating trabaho sa opisina, ganito ang trabaho ko, ganito ang trabaho ko, ganito ang trabaho ko. Pero, hindi nila nabigyan ng atensyon yun ng may-ari na ito ang trabaho niya, trabaho ko, no? Ay, yun ang isang dyan mga katindisas. Yan ay isa sa mga sabihin nating mag-iingat sila dahil tayo ng mga anak ng Diyos at inaabuso nila tayo, kung sino man yung mga yan. Nakarating na sa Diyos ang ating mga hinaing. Kaya ang Diyos na ang bahala sa kanila. Tandaan natin, vengeance is not ours, it's the Lord's. So yung mga taong yan, yung mga negosyante na yan, na hindi ibinigay sa kanilang mga constituents o sa kanilang mga manggagawa ang nararapat para sa kanila, ay ang Diyos ang bahala sa kanila. Naway ang Diyos ang maawa sa kanila, mga katinjisas. Maawa ang Diyos sa kanila. Hallelujah. So yun, no? Kaya kung tayo ay bibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, mga katinjisas, yun ang iisipin natin, hindi ito para sa atin, kundi ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya hindi tayo binigyan ng Diyos ng mga katindisas, ng mga anong tawag niyan, ng mga pagpapala ng kayamanan. Dahil nakikita ng Panginoon na kapag tayo o kayo ay binigyan ng Diyos ng maraming pera, mawala kayo sa presensya niya, makalimutan ninyo siya. Bakit? O magnegosyo na kayo, magganito na kayo, busy kasi ako sa negosyo, kaya hindi na ako nakakarinig sa Bible study. May trabaho na kasi ako, kaya aalis na ako sa Team Jesus. May na kasi ako, kaya ayan, hindi na ako makakapagpanahon para makinig sa salita ng Diyos, para magsimba sa salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon ay hindi kayo binibiyayaan ng Diyos, sapagkat kung ibibigay niya ang inyong kahilingan, mawala kayo sa presensya niya.
Sa halip na kung bibigyan tayo ng trabaho, the more na tayo the more na dapat tayo ay magpasalamat sa Diyos, the more na lalapit tayo sa Kanya, the more na pasalamatan natin siya, the more na gamitin natin ang ating mga sarili para sa Kanya. Hindi yung binibiyaan na tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Yan ang karamihan nangyayari sa tao eh. Pag pinagpapala na siya ng Diyos, may magandang trabaho na siya, may magandang kita na siya, sabihin niya, bakit kailangan ko pa ang Diyos? Hindi ko na kailangan ng Diyos. Kasi self-sufficient siya eh. Kaya niyang tumayo sa sarili niya. Kaya niyang ganyan. Kaya, hindi hahayaan ng Diyos yan. Bakit? No? Hindi niya tayo hahayaan na tayo ay malugmok, na tayo ay manakaw ng demonyo. Kaya kahit anong hingi natin sa Kanya na ganito, Lord, hindi niya ibinibigay. Sapagkat iyon ang maging dahilan upang tayo ay mawala sa Kanyang presensya. Sinusukat niya tayo, sinusukat muna niya tayo ang ating pananampalataya sa Kanya. Sinusubok niya tayo sa mga maliit na mga sitwasyon, kagaya ng sabihin natin, okay, ibigay mo sa kapatid na ito ang pera mo na ganyan. Sinusukat niya ang ating pananampalataya. Kung naniniwala ba tayo, ano ba ang mas mahalaga sa atin? Ang pera o ang ating pananampalataya kay Kristo? Halimbawa, bawat linggo, no, mayroon tayong tinatawag na sacrificial offering para sa ating mga kapatid. So mayroon kang pera. Ang conviction ng Holy Spirit sa iyo, itong lang tatanggap mong pera, isid mo ito sa kapatid na ito. Sabi mo, Lord, buong linggo ko kaya itong buong linggo ko kaya buong linggo ko kaya itong kita, buong linggo ko kaya itong ganyan, Lord. No? Pero mga kapatid, kapag sinabi ng Holy Spirit sa atin, gawin mo yan, gawin mo yan. Sundin natin na ibig sabihin mo, ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo ay mas higit pa sa perang hawak-hawak natin, sapagkat lahat ng pera, lahat ng mga bagay ay pagmamayari ng Diyos. So sinusubok tayo ng Panginoon kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa Kanya, sa mga maliliit na bagay, para sa ganoon, pag ibibigay niya ang mga malalaking bagay, hindi tayo masilaw sa mga salapi. Hindi tayo masilaw sa pera, kagaya ng nangyari sa mga false prophets na yan. Biruin ninyo, ang kanilang mga frame ay tag $50,000, ang kanilang chandelier tag $40,000. Yan ay maluhong buhay. Pag tayo ay na kay Kristo, namumuhay tayo ng simple. No? Namumuhay tayo ng simple, at anumang pera, proceeds na ibinibigay ng Diyos, ginagamit natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Kaya magkakaroon tayo ng Team Jesus International Scholars. Ayan. Ito, magkaroon tayo ng yung mga orphans ay alagaan natin na hindi kailangan ng social media dahil ang Diyos ang magbibigay. Ganun! So, ang pera ay dapat na magamit natin para sa kanyang mga gawain. Kung anong plano niya na itong gagawin niya. Yes, Lord, gawin niyo po ito para sa iyong kapurihan, Panginoong Kristo. O, hallelujah. So, ganun yun, mga kating Jesus. Hindi tayo masisilaw sa pera, kundi ang ating titingnan ay si Panginoong Kristo. Lord, pera mo ito, lahat ng ito, ano man ang plano mo, gagawin namin para sa iyong kapurihan, Panginoong Jesus.
ganun dapat, mga katingisas. Ang kapurihan ng ating Panginoong Kristo, ang ating susundin at hindi ang ating sariling gusto. So ready na kami dito, mga katingisas, na masimulan, i-invest namin ang pera ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Pero ang tanong, we need your help. Diba? The Lord willing, we need your help. Ginagampanan ba ninyo ang inyong mga tungkulin? Pinalawak ba ninyo ang inyong mga paningin? Nang sa ganoon ay makita ninyo ang pangangailangan ng inyong kapwa, ng ating kapwa. Nakakakita na ba kayo ng mga orphans na nandoon lang sa lansangan, palaboy-laboy, ganito, kawawang-kawawa? Ay, wala po. Paano tayo makakakita kung hindi naman tayo kumikilos at hindi natin hinihingi sa banal na espiritu ang mga bagay na ito? Ang sabi nga ng Holy Spirit, ipaalala mo, mayroon na bang qualified na pamilya na ating suportahan ang isang anak nila para maging scholar ng Team Jesus? No, mayroon na ba tayo at uumpisa na natin yan ngayong August ngayon? At maniwala tayo sa plano ng Diyos, the Lord willing. Yes, Lord. Ito ang reward ng pamilyang ito, ng mag-asawa na ito, na tapat, 2 taon na silang nandito sa ministry, at tapat sila, marami silang mga nakukumbinsi, marami silang nai-invite, marami silang mga binabahaginan ng salita ng Diyos, marami silang ini-invite dito ng kanilang mga kapatid, ng kanilang mga pamilya, mga relatives, hali kayo, mag-join kayo. Oh, may qualified na ba? At uumpisahan na natin, the Lord willing. Sinabi ng Diyos, oh Lord, magkano naman po ang ibibigay ninyo? Magbigay kayo ng $50 per month dyan sa scholar kong yan. Hallelujah. So kung ang inyong anak ay gusto ninyong iyan ang pinili ng Diyos, o ipagdasal ninyo kung sino man yun. Sino ba? May qualified ba tayo rito, mga katingisas? May qualified ba tayo? So, yung qualified na yun ang ating ipag-pray, yun ang ating suportahan. Hallelujah. So, kung ito man ay kalooban ng Diyos, matindi ang conviction ng Holy Spirit umpisahan na ninyo ang scholarship ng Team Jesus, na makapagbigay tayo ng $50 per month para sa kanya sa tulong ng kanyang pag-aaral o na kung saan ang batang ito ay gagamitin, in-nurture ng mga magulang na yan, ng mga magulang, ang tungkol sa salita ng Diyos. So may qualified na ba na matapat na pamilya dito, husband and wife, at sila ay masigasig na nangungumbinsi, masigasig na nag-i-invite ng mga kapatid, ng mga kaibigan, mga relatives, mga ganyan, mayroon na ba? Hallelujah. So ipagdasal natin yan. Sino na ba? May qualified na ba? Kasi kung ano man ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin, gagamitin natin yun para sa kanyang kapurihan. Para sa kanyang kapurihan. So, para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. So, hindi kailangan na maging mayaman tayo upang tayo ay makatulong sa ating kapwa at masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi kailangan yun. O hindi din dapat tayong mag-envy o kaya magsilos, no? Magsilos tayo doon sa mga mayayaman na yan. Hindi tayo dapat ganun. Sapagkat nakita natin sa salita ng Diyos na itong mga mayayaman na ito, kawawa sila.
Yung sila lamang ay nagpakayaman, namuhay ng maluho, na ganitong mga gamit, ganyan, no? Oh. Kasi hahatulan sila ng Diyos kasi nasayang nag-iimbak sila ng mga bagay sa mundo na hindi naman kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. So makikita natin sila na ang gagara ng sasakyan, wow, ang bahay, ang laki ng bahay, wow, grabe, mga alahas, jewelries, mga sapatos, damit, mga bag, grabe, very expensive, ang luho ng katawan. At tayo ay nagsisilos, tayo ay magsasabi, sana all! No? Hindi tayo dapat magsabi ng sana all. Dapat magsabi tayo, patawarin mo po ang mga taong ito, Panginoong Kristo. Katagpuin mo po sila na magamit mo ang kanilang kayamanan para sa kapurihan mo. So maawa tayo sa kanila. Hindi dapat tayo magsilos, maawa tayo sa kanila sapagkat kahit sila ay mayaman, mahirap sila sa presensya ng Diyos. Hahatulan sila sa presensya ng Diyos. Hindi tayo mayaman sa mundo, pero tayo ay mayaman tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang buhay natin dito ay temporary lang. Temporary lang tayo ang buhay natin, no? Ang tinitingnan natin ay ang eternal life na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng panahon. Kaya nagpapatuloy tayo kahit tayo nahihirapan, kahit tayo ay pagod, sinasabi natin, Lord, ginagawa ko ito para sa iyong kapurihan. Panginoon, I'll do this for you. I'll do this for you. I'll do this for you, Father God. For your glory and honor. Yes, Holy Spirit. Sa bawat paggalaw natin, kahit tayo ay pagod, kahit tayo ay ganyan, gagawin ko to para sa iyo, Panginoong Kristo. Hallelujah. So lead me, Holy Spirit. Lead me, Holy Spirit. Sapagkat ikaw lamang po ang nararapat at walang iba. O gayon nung mga katinjisas. So magpasalamat tayo sa Diyos at tayo ay namulat sa katotohanan at isa tayo sa kanyang pinili. To God be the glory. Isa tayo, mayaman tayo. Ang ating Diyos Ama ay mayaman. He is the source of everything. He is the maker of heaven and earth. Mayaman tayo, mga katinjisas. Kailangan nating paniniwalaan na ang ating kayamanan ay hindi pangara sa ating sarili, kundi ito'y para sa kalooban ng Diyos. Kung anuman ang plano niya, kung anuman ang ninanais niya, kung anuman ang gusto niya, yun ay para sa kalooban ng Diyos at hindi sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naway naintindihan natin, hindi tayo nagsisilos, hindi tayo naiinggit sa mga mayayaman na ito. Wow, ang mahal ng damit. Wow, ang laki ng, wow, milyon ang bag. Wow, ang sapatos. Wow. You cannot serve two masters. Either you hate the other, or you hate the other, or you love the other. You cannot serve two masters. No? You cannot serve two masters. So hindi kaya. Hindi tayo makapagserve sa Diyos. Sa two masters na yan. Pera o Diyos. Ang piliin natin ay ang Diyos.
sapagkat ang pera ay mauubos yan. Sabalit ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, siya ang may-ari ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating mga kahilingan kung ang ating motibo ay naaayon sa kanyang kalooban at hindi para sa sarili natin. Sapagkat walang imposible sa ating Panginoon Jesus. At kung tayo ay humihingi, ay hindi tayo nagdadalawang isip na ibibigay niya ang ating mga hinihiling para sa Kanya, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kaya pag nakakakita kayo ng mga mayayaman na ganito, na ganyan, wow, galing naman, wow, ang yaman talaga, grabe, ganyan, oh. Mas pinupuri mo na yung tao na yan, naiinggit ka na, wow, grabe. Sa halip na sabihin mo, Panginoon, maawa po kayo sa mga taong ito, sapagkat nasa salita mo yun, nakakatulan sila. Nag-i-impact sila ng mga kayamanan dito sa lupa, sa halip na mag-impact dun sa langit. See? Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is great all the time, and all the time, God is great. Hallelujah. God is so good. Thank you, Father God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, at nakaraos kami sa Bible study. Kami ay matagumpay dahil naniniwala kami ikaw ang Diyos na makatagumpay on our victorious God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Nagpapakumbaba kami. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nagsasana all kami o naiinggit kami sa mga mayayaman na ito. Salamat po sa mga salita na nagpapaalala sa amin na kung hindi naman nagagamit ng mga mayayaman na ito ang kanilang mga kayamanan dito sa lupa na para sa iyong kapurihan, ay wala ring halaga at sila ay iyong hahatulan sa huling araw, lalo na po kung itong mga may-ari ng mga businesses ay mapag-imbot at hindi nila ibinibigay ang tamang benepisyo ng kanilang mga trabahante. Lord, patawarin mo po sila, Panginoon Diyos. Gabayan mo sila, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Salamat po. Thank you that you are in control of everything. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, we adore you, Father God. King of kings and Lord of lords. Salamat po. Thank you that you are in control of everything. Thank you, Lord, na kami ay mayaman dahil ikaw ang aming Diyos. Pinili ka namin, Panginoong Hesus. Ang aming Diyos sa tagapagligtas. Ikaw ang may-ari ng lahat. Oh, hallelujah. Oh, God, King of kings and Lord of lords. Maraming salamat po. God, you are awesome, Father. You are awesome, O Lord. Nothing is impossible with you, Father. Salamat po. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng encouragement na kahit hindi kami mayaman dito sa lupa, ay mayaman kami dyan sa langit, mayaman kami sa aming pananampalataya sa iyo. Andito kami, gamitin mo ang anumang mayroong kami upang ikaw ay aming mapurihan, upang marami makakakilala sa iyo, mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong tulong, mga kaluluwa na humihingi ng iyong kaawaan, Panginoon. O hallelujah. Maraming salamat po, Lord. There will be all the glory and honor, Father. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, Lord, ikaw po ang magbibigay nito, Banal na Espiritu. Let your healing touch be upon us all. In the name of Jesus, at gabayan mo po ang bawat isa, ang kanilang mga prayer request, Lord, let it come to pass for your purpose and your glory. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen!
Hallelujah. Praise God. So, ayan, no? Dahil mainit, kaya sabi ko, Panginoon, bakit ang cellphone ay biglang nag-o-off? 2 beses na. Yung pangatlo na, anong gagawin ko? Sabi niya, kasi ang cellphone ay mainit. Kaya maglumipat ka na ng area mo. Hallelujah. At nandito tayo sa opisina ni Tito Brian. At malamig na dito mga katindisas. Kaya hindi na nag-overheat ang cellphone. Praise God sa wisdom ng banal na Espiritu. Hallelujah. At announcement mga katindisas, ngayong 30 ay Sis Doreen ay magkaroon ng ang Team Jesus Mindanao Hasaan Chapter Bukidnon ay magkaroon sila ng kanilang one-day fellowship at pinadala na ng ating Panginoong Jesucristo ang $200 na budget para sa fellowship. Kaya the Lord willing ay mag-fellowship sila. So wala tayong Bible study mga katindisa sa 30 sapagkat assignment namin yan, no? So, ang ating Bible study dyan sa 30 ay i-move natin sa 30 ng umaga ang ating Bible study, kundi 30 ng gabi. I-move natin yan dito ng gabi, ng umaga, sapagkat nag-a-attend kami ng series doon sa church na ng Bible study bawat Biyernes. So kailangan na hindi kami available. Kaya i-move pag available na pag Saturday morning kami, Saturday evening sa inyo diyan. Pag kami na ang naka-assign ba, gawin natin itong Saturday evening. So, okay lang ba yan sa inyo? Ayan. So, yan ang gagawin natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, God bless sa ating lahat. At ang Team Jesus sa Saan Bukidnon ay ngayong 30 sila mag-fellowship. So, invite nila ang kanilang mga pamilya. At ang susunod naman dyan ay, di ko na alam kung sino ang susunod. August, September, October, November, December. Ang December ay ang Team Jesus Laguna. Ayan. So, sino ngayon ang susunod sa June? September yata ay ang Team Jesus Leyte. Ang Team Jesus Leyte ang September. Tapos, ang Team Jesus September. Team Jesus, asa na ang Bohol? October. Okay, ang Team Jesus Butuan, November. The Lord willing. So, thank you, Jesus. Sharon, mayroon na ba tayong pamilya, Sharon, na atin ang qualified na silang Sharon, magiging scholar yung kanilang anak, Sharon? Mayroon na bang Sharon? Mayroon na bang qualified bago tayo mag-off? Leyte chapter ang September? Sis Lisa? Okay, Leyte chapter ang September. Tapos, ang October ay ang Bohol chapter. Ang Butuan ay November chapter. Kasi, sa November dyan, birthday yan ni Tita Lynn. Birthday yan ni Tita Lynn sa November. O, November kayo mag-fellowship. Okay? Ngayong September ay birthday ng aming panganay at doon sila mag-Bible study, the Lord willing. Okay, God willing. Ayan, mga katingisas, November ang Butuan. So, Sharon, mayroon na bang qualified, Sharon? May qualified na ba, Sharon, na Team Jesus family? Na simulan na nating maging scholar, Sharon? Sino, Sharon? Dahil ang sabi ng Holy Spirit ay ngayong August tayo dapat nag-umpisa. O sino yun, Sharon? Sinong pamilya, Sharon? Ang qualified na Sharon na maging scholar yung kanilang anak. So, pipili sila ng isang anak nila na nag-aral na at yun ang tulungan natin
para sa kanyang mga baon, sa kanyang mga projects. So, mag-budget tayo dyan ng $50 bawat buwan na maipadala natin sa kanila. So, ang August ay malapit nang matapos, pero sige lang, ituloy pa rin natin yun, mga kapatid, sapagkat yun ang sabi ng Holy Spirit. So, mayroon na ba? Mayroon na bang family, Sharon, na qualified ang isa sa mga anak nila para maging, Team Jesus? Ay, si Lisa and si Brother Sandy! Ay, hallelujah! So, si Brother Sandy at saka si Sister Lisa, ang pamilya ni Brother Sandy at ni Sister Lisa ay qualified na isa sa kanilang mga anak ang magiging scholar ng Team Jesus. So, yung scholarship na yon ay susuportahan sila sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga tuition fees, magbigay tayo ng part-time, o kaya sabihin natin, gagamitin sila ng Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. So, ipagdasal ninyo diyan, Sister Lisa, Brother Sandy, kung sino ang anak na inyong i-offer sa ating Panginoong Jesucristo. As the Spirit leads you, kung sino ang karapat-dapat para sa Ginoon ay yun ang ating banalhan. So, kung maganda sana kung ang inyong firstborn ang inyong i-offer, subalit hindi naman natin alam kung ano ang will ng banal na Espiritu. Kaya ipagdasal ninyo yan nang sa ganoon ay maumpisahan na natin at maipadala ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. So, taunan nating scholarship yan ha, taunan. Ito ay depende sa inyong katapatan sa ating Panginoong Jesucristo. At in-nurture ninyo ang inyong anak tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. So, taunan yan, dapat ay yearly yan, yearly. So, kung kayo ay aalis sa Team Jesus, wala na rin. Kung kayo ay hindi naging aktibo sa Team Jesus, ay hindi na rin na mapatuloy ang scholarship ng inyong mga anak, sapagkat we live one day at a time. So, ganun yun. So, hanggang sa muli, Jesus loves us. And thank you sa inyong pagtityaga. At nandito pa rin kayo kahit na maraming mga pagsubok ang dumating sa ating life. Hallelujah. To God be all the glory and honor.